Isang maganda at mapagpalang umaga sa inyo, PSL Phil2C. Bago natin talakayin ang ating paksa ngayong araw ay inaanyayahan ko kayong tumayo at manalangin. Damhin natin ng sabay-sabay ang presensya ng Panginoon. Jay anak, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin ngayong umaga? Maraming salamat anak sa isang nakaaantig at magandang panalangin sa umagang ito. Muli, PSL Phil2C, isang maganda at matamis na umaga sa inyong lahat. Bago kayo tuluyang magsiupo ay tiyakin munang walang kalat sa inyong paligid o kaya naman sa ilalim ng inyong upuan. Kung mayroon namang kalat ay pakipulot muna ito at ilagay sa inyong mga bulsa. Pagkatapos ng ating klase ay maaari niyong itapon sa tamang basurahan. Ayusin din ang linya ng inyong mga upuan, sundin ang hanig sa inyong harapan, at pagkatapos kung wala ng kalat, maayos na ang lahat at wala ng aberya, ay maaari na kayo magsiupo. Salamat. Rosa, ang aking tagapagtala sa klaseng ito, maaari mo bang sabihin sa akin, anak, kung sino ang mga lumiban ngayong araw? Maraming salamat, Rosa. Alam niyo, lubos akong nagagalak na lahat ng aking mga anak sa klaseng ito ay makasasama sa ating masaya at produktibong talakayan ngayong araw. Mga anak, PSL Phil2C, kumusta na ba kayo? Parang yung iba gumaganda lalo at gumagwapo, yung iba sumisexy ha. Alam ba ninyo na sabik akong pumasok ngayong araw sapagkat bukod sa makikita ko yung mga malaanghel yung mukha ay magiging maganda at masaya ang ating talakayan ngayong araw. Diyan kung maiibigin ninyo o maiibigan ninyo ang paksang ating tatalakayin ngayong araw na ito. Gusto niyo ba yon? Ay, mukhang mahina. Ulit. Gusto niyo ba yon? Magaling. Sa klaseng ito, hindi ba't may 4 tayong grupo? Nais ko kayong tahimik na magpunta sa inyong mga kapangkat. Gawin ito ngayon na. Maaari bang tumayo ang mga pinuno ng bawat pangkat at pumunta dito sa harapan? Nais ko kayong bumunot ng isa-isa sa mga tig-isang pirasong papel dito sa aking harapan at bawat piraso ay naglalaman ng salita na bibigyan ninyo ng pansin ngayong araw na ito. Ang pinuno ng pangkat ang siyang magbibigay pagpapakahulugan sa salitang nabunot habang pipili naman ako na isa sa mga kamiyembro ninyo na siyang gagamit ng isang salita o ng salitang nabunot sa isang makabuluhang pangungusap. Malinaw ba ang lahat? Kung gano'n ay maaari na tayo magsimula sa ika-4 na grupo. Maaari ka nang tumayo, Camille, bilang ikaw ang pinuno ng unang grupo. Magaling, ang sabi ni Camille, ang salitang nabunot nila ay tipanan. Batay sa kanya, ang salitang ito ay nangangahulugang kasunduan o pagkakasundo. Tama nga kaya ang turan ng ika-4 na pangkat o ang unang nagpresenta? Magaling, tama. Dahil ang tipanan ay nangangahulugang kasunduan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga tao, hindi ba? Ngayon kami, tatanungin kita, minsan ka na rin bang nakipagkasunduan? Mahusay, ang sabi ng inyong kamag-aral na si Camille, oo daw. Nakipagkasunduan na daw siya sa kanyang lolo. Di ba hindi lingid sa ating kaalaman na ang kamag-aral na si Camille ay nanirahan at lumaki sa kanyang lolo, hindi ba? Ang sabi niya, ang kasunduan daw ng kanilang lolo ay hindi daw titigil sa pagtatrabaho ng kanyang lolo hanggat hindi siya natatapos sa pag-aaral. Hindi ba napakagandang kasunduan? Kaya kayo mga bata, magsumikap kayo at magtapos kayo mag-aral dahil may mga taong naniniwala at umaasa sa inyong kakayahan. Ngayon kami, habang buhay mo bang tutuparin ang kasunduang ito? Mahusay, ang sabi ng inyong kamag-aral, oo daw, dahil ito daw ang magbibigay sa kanya sa tamang landas. Hindi ba? Kaya ayaw niyang mapunta sa wala ang paghihirap ng kanyang lolo. Maraming salamat, Camille. Ngayon naman, dahil lubos niyo nang nauunawaan ng salitang tipanan, maaari ko bang tawagin ang isa sa mga pinakatahimik sa klaseng ito, Carlo? Maaari mo bang gamitin ang salitang tipanan sa isang makabuluhang pangungusap na? Magaling, sabi ng inyong kamag-aral, ako'y nananatiling tapat sa aming tipanan. Magaling, ngayon naman ay dumako tayo sa ika-3 grupo. Maaari nang magsimula ang pinuno ng grupo.
Maraming salamat, Jude. Ang napunta kina Jude ay ang salitang ubanin. Ang sabi ng inyong kamag-aral, ito raw ay nangangahulugang pamumuti ng mga buhok dahil daw sa katandaan. Tama nga kaya si Jude? Tama! Ang salitang ubanin mga bata ay nangangahulugang pagkakaroon ng mga puting buhok dahil nga sa katandaan. Ngayon, Jude, sino ba yung mga madalas niyong kakitaan ng pagiging uban? Mahusay, sabi ng kaibigan niyo o kaklase niyo si Jude, ang ating lolo at lola daw, hindi ba? Tama? Ngayon naman, maaari ko bang tawagin si EJ para gamitin ang salitang ubanin sa isang makabuluhang pangusap? EJ, pwede ka bang sumagot? Ayan, mahusay, sabi ni EJ, dahil sa katandaan, nagsimula na siyang maging ubanin. Tama nga naman, hindi ba? Salamat sa ikatlong grupo. Ngayon naman, sumunod tayo sa ikalawang grupo. Fatima, maaari ka na magsimula, anak. Magaling! Napakahusay ng BSN Field 2C. Ang sabi ni Fatima, ang salitang nabunot nila ay salitang busabos. Ito daw ay tumutukoy sa mga taong nasa mababang uri ng lipunan. Ito yung mga tinatawag nila mahirap. Tingnan nga natin kung tama ang sinabi ni Fatima. Tama. Ang salitang busabos mga anak ay nangangahulugang pagiging dukha. Ibig sabihin, tama ang inyong kaklaseng si Fatima. Ngayon naman, Fatima, paano mo ba masasabi na ang isang tao ay busabos? Magaling! Kung babalikan natin daw ang panahon noon, masasabi nating busabos ang mga taong nasa mababang antas ng lipunan o yung mga taong mahihirap o yung mga galing sa mga mahirap na pamilya, hindi ba? Ngayon, Fatima, dahil tama ka sa iyong turan, masasabi mo bang ang isang busabos ay pwedeng mahalin ng isang tulad mo o kahit sino sa inyo? Sige nga, Hilda. Huwag na si Fatima dahil marami na siyang exposure. Si Hilda na lang. Sige. Tama. Sabi ni Fatima, hindi daw siya dahil malayo daw yung agwat nila sa buhay. Kasi kung daw siya ay maharlika, maaaring magkaiba yung nakasanayan nilang pamumuhay, hindi ba? Sino pa yung maaaring sumagot? Sige, Sandra, dahil nagtataas ka ng kamay na. Ayun, sabi ni Sandra, oo daw. Maari daw siyang umibig kasi daw yung pag-ibig, wala naman daw hangganan yan, di ba? Kapag tunay kang nagmamahal at lubos yung pagmamahal mo, hindi mo titignan yung estado ng minamahal mo. Mahusay mga bata, kung ako yung tatanungin ninyo, kung maaari ba akong umibig sa isang busabos, siguro parehas kami nasagot ni Sandra. Oo. Dahil, di ba alam naman natin na ang pag-ibig ay bulag. Kahit anong estado ng minamahal mo, ay mahal mo pa din. Hindi mo tinitignan ang physical niyang anyo o kahit ano pa man, hindi ba? Ngayon naman, dahil malinaw na para sa lahat, Kiko, pwede ka ba magbigay ng isang makabuluhang pangusap gamit ang salitang busabos? Mahusay, galing naman ni Kiko. Sabi niya, itinuturing ng mga busabos sa mga Pilipino sa panahon ng Kastila. Salamat, ikatlong grupo o ikalawang grupo. Ngayon naman, dumako tayo sa unang grupo, ang pinakahuli. Jason, maaari ka lang magsimula bilang ikaw ang pinuno ng pangkat. Maraming salamat. Ngayon naman, ang napunta sa kanila ay ang salitang aplaya. Sabi ng inyong kamag-aral na si Jason, ito daw ay nangangahulugang baybaying dagat. Tama kaya ito? Magaling! Diba, ang salitang aplaya ay nangangahulugang dalampasigan, mga bata. Ngayon naman, ano kaya ang magandang gawin sa aplaya o dalampasigan? Sige nga, Matmat. Tama, sabi ni Matmat, masarap pong lumanghap ng sariwang hangin dito, Binibini. Tama nga naman, hindi ba? Ngayon, ikaw, Tina, ano ba yung masarap gawin sa dalampasigan? Tama, sabi niya, maganda daw pagmasdan yung bawat hampas ng alon sa tabing dagat. Tama, ang gagaling naman talaga ng BSN Field 2C, nakakamangha. Ngayon naman, Jason, tatanungin kita. Para sa'yo, ano yung kasagutan mo sa tanong ko? Mahusay, anak, maaari ka nang umupo, sabi ni Jason,
tingin niya daw magandang pagmasdan ang takip siling sa tabing dagat. Tumpak na tumpak para sa ating aralin ngayon. Hindi ba napakagandang pagmasdan ng takip siling sa tabing dagat sapagkat dito mo makikita yung malakahel na sikat ng araw. Lalo na kapag kasama mo yung mga mahal mo sa buhay, yung jowa mo, yung pamilya mo, o kahit kaibigan mo lamang, hindi ba? Dito mo rin makikita, mga anak, yung kung paano sakupin ng dilim, yung liwanag. Ngayon naman, gamitin mo, Marga, ang salitang applya sa isang pangungusap. Magaling, sabi ni Marga, sa applya na mamahinga, ang mga mangingisda. Tama, napakagaling talaga ng BSN Filtusi, mahusay kayong lahat. Ngayon naman, mga anak, dumako tayo sa pinakalayunin natin ngayong araw. Ngayon, batid kong mahilig kayo sa mga laro, hindi ba? Ngayon ay magkakaroon tayo ng laro na pinamagatang hula mo, ipakilala mo. Lahat kayo ay may pagkakataong sumagot. Magpapakita ko ng mga larawan dito sa harapan at ipapakilala nyo sa amin kung ano nga ba ang nakikita nyo sa larawang ito. Ngayon naman, maaari na tayong magsimula. Gusto nyo ba yun? Ay, mahina. Sabi ko, gusto nyo ba yun? Mahusay. Ngayon, maaari ko bang tawagin si Kevin? Ano ang nakikita mo sa unang larawan, anak? Tama, sabi ni Kevin, ang larawan kong iyan, bini-bini, ay nagpapakita ng takip silim. Napakuhusay talaga ni Kevin. Sa tingin niyo, mga anak, anong kinalaman ng takip silim sa ating talakayan? Sige, Lisa, dahil nagtataas ka ng kamay, anak. Tama, sabi ni Lisa, ito daw yung pamagat ng ating akda o talakayan ngayong araw. Kitang-kita naman sa pisara, hindi ba? Napakagaling, Lisa, maaari ka nang umupo. Sa araw na ito, mga anak, ay tatalakayin natin ang akdang isinulat ni Diosdado Macapagal. Ngayon, may tatanong ako, kilala niyo ba kung sino si Diosdado Macapagal? Sige nga, Lando, may binubulong ka? Oo, siya nga yung isa sa mga naging pangulo ng Pilipinas o ng bansa natin, hindi ba? Ngayon, ipapakilala natin kung sino nga ba si Diosdado Macapagal. Siya ay tubong Lubao, Pampanga, kabalin niya naman, hindi ba? Isinilang siya noong ika-28 ng Setyembre taong 1910. Siya ay ang ika-9 sa mga pangulo ng bansang Pilipinas. Alam niyo ba, mga bata, na hindi lamang siya magaling sa politika, maging sa panitikan. Isa siya sa mga pinakamahusay na manunulat sa panitikang Kapampangan. Isa na rito ang takip silim na ating bibigyang pansin maya-maya lamang. Ngayon, para sa ikalawang larawan, sino ang maaaring sumagot? Sige, Rosa, anong napapansin mo sa larawan? Pwede mo bang ibahagi sa amin ang iyong kasagutan? Tama, sabi ni Rosa, iyan po ay larawan ng isang matandang babae. Paano sabi ni Rosa iyon? Anong pinagbasihan niya? Ano nga ba yung matandang babae o sino nga ba yung matandang babae sa ating akda? May sumasagot na Lourdes, may sumasagot na Lilia. Sa tingin nyo, sino ba talaga yung matandang babae sa akdang takip silim? Sige nga, Ace, para mabigyang klaro kung ano yung sinasagot ng mga kaklase mo. Sabi ni Ace, yung daw sinasagot yung Lourdes at Lilia ay iisa. Ang kwento daw ay, ang matandang babae sa kwento ay nagngangalang Lourdes sa kwento ng matandang lalaki, habang ito ay may tunay na pangalang Lilia. Nakapagtataka, hindi ba? Tama kaya ang sinagot ni Ace? Malalaman natin ang maya-maya. Ngayon naman ay dumako tayo sa pangatlong larawan. Sino gusto sumagot? Pwede bang sumagot si Manuel? Sige nga, Manuel, paano mo ilalarawan ang nasa larawan? Magaling, sabi ng kaklase nyo na si Manuel, ito daw ay larawan ng matandang lalaki. Salamat, anak. Ngayon, ipakilala mo nga kung sino ang matandang lalaki. Loisa, pwede ka bang tumayo? Magaling, sabi ng kaklase nyo, ito daw ay matandang lalaki sa may akda at siya rin ay si Claudio. Siya rin daw ay si Carlos. Kung ganon, di si Claudio at Carlos ay iisa? Opo. Tumpak, ngunit bakit kaya ang dalawang magkaibang pangalan ay may isang katauhan?
Sabay-sabay natin yung alamin maya-maya. Ngayon naman, para sa pinakahuling larawan. Sino maaari maglarawan? Sige nga, Clarissa, anong nakikita mo sa larawang ito? Tama, sabi ni Clarissa, yan daw po yung bata sa kwento na umakay sa matandang babae sa hardin sa lungsod. Tama, hindi ba't ipinakilala na kung sino ba ang bata sa kwento? Siya yung umakay sa matandang babae ayon nga sa inyong kamag-aral. Kung ganoon, ano kaya ang kinalaman ng bata sa matandang babae? Lahat ng yan ay ating sasagutin maya-maya lamang. Ngayon, BSL Field 2C, makinig ng mabuti. Para sa ating pangkatang gawain, ay magbibigay ako ng bahagi ng akda. Gumukit kayo ng larawan o ilustrasyon na magpapakita ng kaganapan sa bahaging iyon. Mayroon lamang kayong 15 minuto upang paghandaan at gawin ang pinagagawa ko. Narito ang mga bahaging bibigyan nyo ng buhay. Para sa unang grupo, ang unang bahagi ng akda. Para sa ikalawang grupo ay ang ikalawang bahagi ng akda. Sa ikatlong grupo naman ay ang ikatlo at ikaapat na bahagi ng akda. At para sa ikaapat na grupo naman, kayo ay sa pinakahuling bahagi ng akda o yung ikalimang bahagi. Ngayon naman, pakisulat yung pamantayan. Kaangkupan, 30%. Kahusayan, 25%, pagiging malikhain, 25%, at pagkakaisa ay 20%. Ngayon ay simulan nyo na ang gawain. Sa tingin ko ay handa na ang lahat at mukhang tapos na kayong lahat. Magsimula na tayo sa ating presentasyon. Bumalik na ang lahat sa inyong mga kanya-kanyang upuan, kasama ang inyong mga kagrupo, at makinig na muli sa ating talakayan. Kanina napansin ko na lubos niyong nauunawaan yung binasa niyo sapagkat kakikitaan kayo ng gana sa paggawa ng inyong obra. Ngayon naman ay susuriin natin yung akda o yung nilalaman ng akda batay sa mga iginuhit nyo. Uumpisahan natin ito sa ginuhit ng unang grupo. Sige Camille, maaari ka nang magsimula. Ayan, hindi ba? Ang iginuhit ni na Camille o ng unang grupo ay isang hardin. Maaari ko bang tawagin ulit si Camille? Batay sa iyong obra, anak, paano kaya sinimulan ng may akda ang kwento? Mahusay ang sabi ni Camille, sinimulan daw ang kwento sa isang pagtitipon ng mga tao sa isang sagapan ng hangin sa hardin ng lungsod. Tama, hindi ba? Nabasa niyo talaga yung akda. Ngayon ang tanong, mga anak, ano ba ang makikita natin sa hardin ng lungsod? Sige, Juan, mukhang nagtataas ka ng kamay, anak. Mahusay, magaling, sabi ni Juan. Bukod daw sa mga lumalanghap ng sariwang hangin, nandyan din daw yung mga batang naglalaro. Yung iba naman, gusto lang talagang makita yung ganda ng tanawin. Kabilang na raw dito, yung bata at matandang babae. Ngayon, mga anak, ano sa palagay nyo ang pangunahing dahilan kung bakit naroon ang bata at matandang babae? Sige nga, Carlo. Magaling, palakpakan nyo naman si Carlo. Sabi niya, kung titignan daw ng mabuti, ang lugar daw na yon ay dinadagsaan talaga ng mga tao. Yan yung sinabi ng may akda, hindi ba? Marahil daw, siguro taglay na rin ito yung ganda ng tanawin. Pero kung siya daw ang tatanungin, kung siya daw ang bata, marahil paglalaro ang natatanging niyang dahilan kung bakit siya nandoon sa hardin ng lungsod. At kung siya naman ang matandang babae, marahil nais niya daw o nais na magpahinga at damhin yung ganda ng kanyang paligid. Mga anak, may tanong ako. Kapag kayo yung nagpapahinga, anong pumapasok sa inyong mga isip? Sige nga, Lisa, mukhang aktibo-aktibo ka ngayon. Tama, kaginhawaan. Sabi niya, kaginhawaan ko, binibini. Mahusay. Ano pa, mga anak? Sige nga, Jay. Maaari mo bang ibahagi sa klase ang iyong kasagutan? Tama, sabi ni Jay. Kung siguro daw siya yung nagpapahinga, marahil ay naisip niya yung mga karanasan niya noon. Mga alaala masarap daw balikan, tulad daw nung matandang babae sa kwento. Magaling, Jay. Maaari ka na umupo. Ngayon, mga anak, sa unang bahagi ng kwento,
ay pinakita ni Diosdado Macapagal ang kaganapan sa hardin ng lungsod, hindi ba? Naririyan yung mga nagpapahinga, yung mga naglalaro mga bata, at kung minsan yung mga nais ng pagmasdan talaga yung ganda ng tanawin. Kabilang na dito yung bata at matandang babae. Hindi ba umupo ang matandang babae sa isang bakal na bangko, katabi ang isang matandang lalaki? Sa sandaling maupo ang matandang babae, ano kaya ang ginawa nito? Sige nga, Pedro, may binubulong ka kanina pa eh. Magaling, sabi ni Pedro. Siya po ay nagsimulang kausapin ang matandang lalaki sa tabi niya. Bakit? Kasi ikinwento niya daw yung mga naging karanasan niya noong siya'y bata-bata pa. Tama, hindi ba? Habang inaamoy ang sariwang hangin sa playa, inalala ng matandang babae ang kanyang mga naging karanasan at nagsimula siyang ikwento yon sa katabi niyang matandang lalaki. Ngayon naman ay dumako tayo sa bahaging isinabuhay ng ikalawang grupo. Ang larawang inyong nabuo ay maaari nyo na ipakita, Fatima. Mahusay, maraming salamat sa presentasyon ninyo, Fatima. Ang kanilang nabuo ay larawan ng isang babae. Kung gayon, paano nga ba inilarawan ng may akda ang matandang babae sa kwentong Takip Siling? Sige nga, Fatima, maaari ka ulit bang sumagot? Tama, sabi ni Fatima, sa akda, sabi daw ng matanda, minsan din daw siya umibig. Umibig daw siya sa lalaking nagngangalang Claudio. Mahusay, Fatima, bigyan siya ng 5 bagsak. Hindi ba ang matandang babae ay umibig sa lalaking si Claudio? Walang oras daw silang nagpapalitan ng sulat, parating nakikita sa ilalim ng sikat ng buwan, hindi ba? Ayon sa may akda. Kung kayo ang tatanungin mga bata, kapag ba kayo umibig ng tapat, ano yung panghahawakan niyo? Sige nga, James, mukhang relate na relate ka, anak. Pwede ka bang sumagot? Mahusay, sabi ni James, bukod daw sa pagmamahal, panghahawakan daw niya yung mga salitang binibitawan ng sinisinta niya. Mahusay, hindi ba't kapag nag-iibigan ng dalawang tao, mayroong mga bagay na inyong pinagkakasunduan? Paano naman kaya ito ipinakita sa kwento? Sige nga, Laika, pwede mo bang ibahagi kung ano yung nalalaman mo? Tama, sabi ni Laika, base daw sa kwento, nagkaroon sila ng pagtitipan na sila'y magtatanan sa 15 ng Mayo. Sakto itong kaarawan ng babae, hindi ba? Ng matandang babae. Ngayon naman, hindi ba tama ang naging kasagutan ng inyong kamag-aral? Salamat, Laika. Ngayon, ano ang dahilan kung bakit sila nagkaroon ng kasunduan, mga anak? Batay sa inyong binasa at binigyang pagbubuhay gamit ang pagbuhit ng larawan. Jim, maaari ka bang sumagot, anak? Magaling, sabi ng kaklase niya si Jim, pinagkasunduan po kasi nila na sila'y magtitipan dahil yung mga magulang ng matandang babae ay ipinagkasundo siya na ipakasal sa lalaking marangya at hindi naman umiibig sa kanya. Magaling! Ayon nga sa matandang babae, nais siyang ipakasal ng kanyang mga magulang. Hindi naman niya mahal yung lalaki, hindi ba? Kung ikaw yon, hindi ba mahirap para sa kanya yung desisyong iyon? Nagtatalo yung puso at isipan mo kung sino yung susundan mo. Kung kayo ang ipagkakasundo sa taong mahal nyo, anong gagawin ninyo? Sino maaaring sumagot? Sige, Jason, pwede ka bang sumagot? Magaling, napakaganda ng kasagutan ni Jason. Sabi niya, susundin ko po kung ano yung nagpapasaya sa akin. Ayaw niya daw kasing makulong sa taong hindi naman siya gusto. Kilala niya daw kasi yung sarili niya at mas gugustuhin niya makasama yung taong mahal niya kaysa sa mga bagay na nagpapakita ng karangyaan. Tama, hindi ba? Tulad ni Jason, ang matandang babae ay pinili si Claudio, ang kanyang minamahal na lalaki, kaysa sa kanyang pamilya. Nanaig yung pagmamahal nila at pinanghawakan nila yung pagtitipan na pagtatanan, hindi ba? Anak, ano ba ang permanente sa mundo? Hindi ba't ang pagbabago? Sa kwento ng matandang babae, sa matandang lalaking katabi niya,
Nagsimula daw kakitaan ng pagbabago si Claudio. Ano kaya ang mararamdaman ng matandang babae kapag nagbago ang minamahal niya? Sige nga, Ace. Tama, sabi niya, masakit po iyong binibini. Lalo na kung yung taong pinili mo ay unti-unting nagbabago sa'yo, hindi ba? Kapag nagbabago ang taong mahal mo, sobrang sakit nun, hindi ba? Ngunit, kahit ininda ng matandang babae ang sakit, ininda niya, hindi ba? Ayon sa kwento, ininda niya, ay nanatili pa rin yung tinandaan niya o nanatili sa kanyang isipan ang tipanan nilang dalawa. Tiwala daw siya na sisiputin siya ni Claudio. Ngunit dumating ang araw, walang Claudio sumipot. Wala siyang Claudio na nakita. Tumatangis itong iniisip na baka ang kanyang katipan ay nagtaksil. Ngayon mga bata, mamahalin niyo pa ba ang isang taong iniisip niyo nagtaksil sa inyo? Sige nga, Jude, pwede mo bang ibahagi yung kasagutan mo, anak? Tama, sabi ni Jude. Maaari ka po, anak. Sabi niya, mahirap na po binibini. Kung ako man po ang nasa sitwasyon ng matandang babae, baka galit at puot na lamang ang mararamdaman ni Jude, hindi ba? Ngayon naman ikaw, Andeng, sige nga, ano yung kasagutan mo sa aking katanungan, anak? Ayon, sabi ni Andeng, ako po binibini, mamahalin ko pa po. Sabi niya sa 10 bagay daw na nagawa sa kanya ng lalaking minamahal niya, siyam daw dito ay nagpasaya sa kanya, hindi ba? Pasensya na mga anak sa ilang mga antala. Ngayon balikan natin yung kasagutan ni Andeng. Sabi niya, sa 10 bagay daw na ginawa sa kanya ng kanyang minamahal, siyam daw dito ay nagbigay ng kasiyahan sa kanya, hindi ba? Hindi mapapalitan ng isang kasalanan yung pagmamahalang binuo ng panahon. Ngayon naman, sa kwento, hindi nagbago ang init ng pagmamahal ng matandang babae, hindi ba? Bagamat masakit ay hindi nito nilimot ang katotohanan si Claudio ang sigaw ng kanyang puso. At dyan nagtatapos ang kwento ng matandang babae. Ngunit ito'y simula pa lamang mga bata. Ano ang sumunod na nangyari? Sige nga, Jaime, pwede mo bang ikwento? Tama, sabi ng kaklase niya si Jaime, nagsimula na rin daw magkwento yung matandang lalaking katabi ng matandang babae. Tama, hindi ba't bagamat niyayaya na ng bata ang matandang babae ay hinayaan nito magpatuloy ang matandang katabi niya sa pagkukwento. Ngayon ay umpisa na natin kung ano nga ba ang nangyari sa bahaging binigyang pagbubuhay ng ikatlong grupo. Maaari mo nang ipresenta ang inyong ginuhit, Dina. Ngayon, ay makikita natin na ang guhit ng ikatlong grupo ay isang larawan ng matandang lalaki. Tulad din daw ng matandang babae sa kwento ayon kay Dina, ay umibig daw ang lalaki o ang matandang lalaki sa babaeng nagngangalang Lourdes. Bilang katanungan sa inyong ginuhit, paano nagsimula ang kwento ng matandang lalaki? Sige nga, ising. Sabi ni Ising, minsan din daw po silang nagmahalan ni Lourdes sa isang hardin, minsan din daw pong nangako, pero ito'y napako. Tama, ano pa mga anak? Hindi ba ang matandang lalaki sa kwento, kasama si Lourdes, ay nangakong magtatanan, ngunit natuloy ba? Hindi, di ba? Hindi natuloy. Sa pag-aakalang ang kanyang katipan ay nagtataksil din sa kanya. Ngayon naman dyan, maaari mo bang ituloy ang kwento batay sa pagbibigay buhay ng iyong mga kamag-aral at batay na rin sa iyong binasa? Maraming salamat dyan. Sabi ng kaklase si Jan, sa isip-isip daw ng lalaki ay pinagtaksilan siya, hindi ba? Balak daw kasing ipakasal si Lourdes, ang kanyang minamahal, sa isang mayamang lalaki. Mga anak, bakit kaya ganoon na lamang ang pagnanais ng dalawa o ng mga magulang ni Lourdes na maipakasal siya sa mayamang lalaki at hindi sa matandang lalaki?
Maaari ko bang tanungin ulit si Jay? Dahil mukhang hindi na siya nakikinig. Maraming salamat, Jay. Sabi ni Jay, isang matandang lalaki, sabi na daw ng isang matandang lalaki, wala siyang magawa at wala siyang kayamanan dahil tingin sa kanya ay isang busabos. Sa isip niya ay para naman siyang pinaglaruan ng mga dakilang itinuturing sa mga panahon iyon o mga maharlika. Kung kayo ang tatanungin, o kung kayo ang matandang lalaki mga anak, susuko na lamang ba kayo sa pinaglalaban niyong pagmamahalan ng inyong Lourdes sa buhay? Sige nga, EJ, pwede ka bang sumagot, anak? Sabi ni EJ, maraming salamat, pwede ka na umupo. Sabi ng inyong kamag-aral, kung daw siya ang magiging matandang lalaki sa kwento, marahil ipaglalaban daw niya yung pagmamahalan nila, sapagkat daw ang tunay na pagmamahal ay kayang gawin ang lahat kahit buhay pa ang kabayaran. Salamat, EJ, ngunit ang matandang lalaki ay iba. Iba sa perspektibo ninyo. Umalis siya sa kanilang bayan at pumunta sa napakalayong lugar upang iiwas ang kanyang sarili sa mga kahihiyan. Ngunit sa pag-alis ng ito ay dala-dala niya ang pag-ibig na namuo sa hardin, katuwang ang mga dama de noche at bituin. Ngayon mga anak, tunay nga bang nagmamahal ang matandang lalaki? Pwede bang tanungin ko ulit si Hilda? Parang inaantok na kasi. Sige, Hilda, pwede ka na sumagot, anak? Maraming salamat, sabi ni Hilda, naiintindihan pa pala niya yung talakayan natin. Sabi niya, bagamat daw hindi sinunod ng matandang lalaki yung gusto niya o ninanais ang puso niya, matuturing pa din daw itong tunay na pagmamahal dahil hindi niya nilimot ang init ng pagmamahalang nabuo sa kanila ni Lourdes. Sabi nga sa kwento, hindi ba ang matandang lalaki ay umabot na ng 85 taon, ngunit si Lourdes pa rin ang kanyang tinitibok, hindi ba? Bagamat sa isip niya ay pinagtaksilan siya ni Lourdes, hindi maaalis sa kanyang isipan o puso ang pag-ibig na kanilang nabuo. Ngayon mga bata, dumako tayo sa napuntang bahagi. Sa ika-4 na grupo, ang pinakahuli, gumuhit sila ng batang, maaari mo nang ipresenta, Nikki. Maraming salamat. Ang sabi ng inyong kamag-aral, gumuhit sila ng batang natutulog. Ngayon mga bata, sa pagtatapos ng kwento ng matandang lalaki, ano ang kaugnayan ng batang natutulog sa sumunod na nangyari? Pwede mo bang ilathala ito, Nikki? Tama, sabi niya, sa haba daw po kasi ng pagkukwentuhan ng matandang babae at ng matandang lalaki, ang bata ay nakatulog na sa kanlungan ng matandang babae. Tama, hindi ba? Pagkatapos, ano kaya ang nangyari? Wala nang gusto sumagot. Eto, may katanungan ako. Kapag ang isang bata ay nakatulog na sa inyong kanlungan, ano kaya yung gagawin ninyo? Sige nga, James, pwede mo bang ibahagi yung kasagutan mo sa amin? Sabi ni James, nung daw bata siya, kapag daw siya nakakatulog na sa bisig ng kanyang itay, dali-dali na daw silang umuwi kasi nga, tulog na siya. Ngayon naman, hindi ba sa kwento, ang mahimbing na pagtulog ng bata ay hudyat ng pabisan ng matandang babae? Ngunit, bago pa man lumisan o tuluyang lumisan ng matandang babae, ano ang kanyang ginawa? Sinong nais sumagot? Pwede ko bang tawagin si Carla? Tama, ang sabi ni Carla, isiniwalat po niya yung tunay niyang pangalan o ang tunay na pangalan ng kinukwento niyang si Claudio. Ito raw po ay nagngangalang Carlos. Ngayon mga bata, sa pagsiwalat ng matandang babae, may katanungang nabuo sa isipan ng matandang lalaki, hindi ba? Sa tingin niyo, ang matandang babae ba at si Lourdes ay iisa? Lahat ng sagot niyo, opo Paano niyo nasabi mga bata? Sige Josephine, patunayan mo nga na sila'y iisa. Mahusay, sabi ni Josephine, kung iisipin daw natin, halos magkatugma daw yung mga kinukwento ng dalawang matanda.
Parehas yung mga impormasyong isinusuwalat nila. Ang Lourdes daw na sinasabi ng matandang lalaki ay siya rin si Lilia. Tumpak hindi ba? Hindi ba't nakapangingilabot na ang mga taong ikinukwento nila ay sila-sila rin? Ang matandang lalaki, si Claudio, sa kwento ay nagngangalang Carlos sa tunay na buhay. Habang ang matandang babae sa kwento ay si Lourdes na may pangalang Lilia sa tunay na buhay. Mga anak, ang kwento ay kamangha-mangha, hindi ba? Sa loob ng mahabang panahon, magtatapos lamang pala ang kwento sa dalawang estranghero. Ang noong minsan naghiwalay ay magsasama, dala-dala ang init ng kanilang pagmamahalan. Hindi ba mga anak, sa sandaling lumubog ang araw, ang ganda daw ng takip silim ang naghatid sa matandang babae na katungkol. Ngunit sa kanyang pag-uwi, isa ng matandang lalaki ang umaakay sa kanyang paglisan. At dito nagtatapos ang takip silim ni Diosdado Macapagal. May nais lamang akong itanong sa inyo mga bata. Ano kaya ang ugnayan ng bata sa dalawang matanda? Hindi ba kayo nagtataka? Ikaw, Kati, hindi ka ba nagtataka kung sino yung bata sa akda? Sabi ng inyong kaklaseng si Kati, marami daw siyang naiisip. Tulad ng ano, anak? Tama, sabi niya, maaari po kasing nagkaroon ng bunga yung pagmamahalan ni Lilia at Carlos. Maaari? Sino pa ang nais magbahagi? Sige nga, Jaime. Tama, sabi ni Jaime, tulad din daw yung iniisip ni Kati. Marahil nagkaroon daw sila ng anak, kaya tuluyang naglayas si Lilia dahil ayaw niyang mapahiya sa kanyang mga pamilya. Takot daw siguro ito maging o masabihan ng kung ano-ano ng mga tao, hindi ba? Napakahusay. Maaari nating ipagpalagay na ang batang akay-akay ng matanda ay kanilang apo, hindi ba? Hindi natin alam kung tama ba ito o mali. Binigyan kasi tayo ng pagkakataon na may akda na mag-isip at bigyan ng sariling pagpapakahulugan ang bata sa kwento. Maaari na kayong bumalik lahat sa inyong mga tunay na pwesto. Gawin ito ng tahimik, mga anak. Bilang paglalabog, ano ang masasabi nyo sa kwento, mga bata? Sige nga, Dan, dahil hindi ka pa sumasagot, pwede bang ikaw naman ang sumagot? Sabi ni Dan, nakakaantig po, Binibini. Kakaiba daw kasi yung storya ng pag-iibigan nila Claudio at Lourdes. Para daw pinagtagpo o pinaghiwalay, ngunit muling pinagtagpo. Tama ka dyan, Dan. Ano naman ang masasabi mo sa kwento, Chloe? Sabi ni Chloe, wala daw siyang masabi kasi kahanga-hanga daw ang naging istorya o ang ginawang kwento ni Diosdado Macapagal. Kung sa totoong buhay man daw yun, siguro ay tadhana talaga o itinadhana talaga ang dalawa. Dahil lahat ay nakaplano, hindi ba? Salamat, Chloe. Ngayon naman, maaari ko bang marinig ang kasagutan ni Rhea? Mahusay, Rhea. Sabi ni Rhea, nakakamangha po, Binibini. Biriwin nyo, ang taong matagal mo nang hinahanap ay nasa harapan mo lang at kausap mo, hindi ba? Lumipas man daw yung panahon, kung may init daw yung pagmamahal, ay hindi mo malilingon yung taong nagbigay ng alab sa iyo, hindi ba? Ngayon naman, pag-ibig lamang ba, mga anak, yung mensahe ng akda? Sa tingin nyo, pag-ibig lamang ba? Hindi ba pwedeng iba? Sige nga, Camille, dahil nagtataas ka ng kamay, ano yung sagot mo, anak? Tama, sabi ng inyong kaklaseng si Camille, marahil daw ay pwedeng kasiyahan. Marahil sa oras daw na nagkita sila, ayun na yung pinaka-peak o yun yung pinaka-tunay na kasiyahan nilang dalawa, hindi ba? Maaari. Maraming sa atin na ang naghahanap ng kasiyahan, hindi ba, mga bata? Naghahanap tayo ng mga bagay na pwede natin ikasisiyan. Ngunit hindi natin alam na nasa malapit lang pala yung mga tunay na dahilan o tunay na rason kung paano tayo magiging masaya. Halimbawa na lang, tulad ng ano? Sige nga, Jay. Tama, pamilya. Ano pa, anak? Sige nga, AJ. Ang magaling. Ang Panginoon po. Mahusay.
Hindi ba't ang tunay na kasiyahan ay nakakamit natin sa pamamagitan ng ating pamilya, ng Panginoon at ng mga taong mahalaga para sa atin, hindi ba? Ngayon, ano pa kaya ang naisiparating ng akda o ng kwento, mga anak? Sige, Ed. Sabi ni Ed, mahalaga po ang oras binibining. Bakit mo nasabi, Ed? Sabi niya, kung susuriin daw natin mabuti ang akda, naghintay daw sila sa mahabang panahon para lamang magkita. Pero kung saan ginamit nila yung mahabang panahon na yon para gugulin at hanapin nila yung isa't isa, malamang sa malamang ay matagal na nilang nahanap yung tunay na pag-ibig o tunay na kasiyahan. Dahil ang tunay na pag-ibig daw para sa inyong kaklase si Ed ay hindi sumusuko at hindi sinasayang yung panahon, hindi ba? Magaling, Ed. Maraming salamat. Maaari ka na umupo, anak. Marahil tama ang inyong tinuran. Maaaring tama lahat ng mga kasagutan ng inyong mga kamag-aral. Ngunit bilang isang tao, madami tayong gustong gawin sa buhay, di ba? Marami tayong gustong gawin na nagpapasaya sa atin. Kailangan nating sulitin ang panahon iyon sapagkat humihina at tumatanda tayo. Maaaring kumunti yung mga oportunidad o mga pagkakataon at bumagal yung takbo ng oras natin, hindi ba? Tandaan nyo mga bata, ito ang tatandaan nyo. Gawin nyo kung ano yung mga makapagpapasaya sa inyo. Hindi ba mga bata, kung iisipin ninyo, napakaganda na naisip parating ng kwento. Napakagaling ni Diosdado Macapagal sa paglalahad ng kwentong takip silim. Iba-iba man tayo ng pagpapakahulugan, ngunit lagi ninyo tatandaan. Ang mga bagay ay may tamang oras. Tamang oras o tamang panahon talaga ang lahat. Kung hindi man ngayon, maaaring bukas, hindi ba? Kung hindi man kayo magkikita ngayon, maaaring nakatakda ito sa susunod na mga araw, hindi ba? At sa pagkikitang ito, makakamit nyo ang tunay na kasiyahan, mga bata. Nais ko lamang itanong ulit sa inyo, ano ba ang pagpapakahulugan ninyo sa salitang takip silim? Anyone? Si Kaloy, pwede ka bang sumagot? Maraming salamat, anak. Sabi ng kapag-aral yung si Kaloy, kapag daw nakikita niya yung takip silim, lagi daw pumapasok sa isip niya yung katapusan na. Tapos na daw yung mga araw na ginugugol ng mga tao sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin, hindi ba? Kailangan na naman daw natin maghantay o maghintay at matulog para na naman sa panibagong pagsikat ng araw. Ang galing naman ng iyong pagpapakahulugan doon, Kaloy. Tunay nga sa sandaling magdilim o makita natin ang takip silim ay nagiging mabagal ang takbo ng ating oras, hindi ba? Kung sa umaga ay laging nagkukumahog tayo sa mga gawain, sa sandaling magtakip silim ay gusto na lamang natin magpahinga ng karamihan dahil nga pagod na tayo. Pagod na yung nararamdaman natin sa mga bagay na ating ginagawa. Maraming salamat. Maaari ka na umupo, anak. Kung para sa inyong kamag-aral, ang takip silim ay katapusan, paano naman ang iba? Maaari ka bang sumagot? O maaari ko bang tawagin si James? Sige, James, para sa'yo, ano ang takip silim? Mahusay, sabi ni James, isa lang daw yung naisip niya kapag naririnig niya yung takip silim. Maaari daw kalungkutan, lalo na daw sa mga kabataan. Nakakalungkot daw kasi isipin na sa paglubog ng araw, kailangan na nilang umuwi. Kailangan na nilang ihinto yung paglalaro nila. Kahit gustong-gusto pa nilang maglaro, ay kailangan nilang umuwi, hindi ba? Kasi nga magtatakip silim na, maggagabi na. Tama, hindi ba? Hindi ba't kapag lumubog na yung araw o palubog na ang araw, ay kailangan natin magsiuwi. Lalo na nung tayo mga bata, dahil kung hindi, ay nako, sinturon ni tatay yung makahaharap nyo. Naranasan ko na ding malungkot na minsan ako maging tulad ninyo. Habang lumulubog ang araw, nalulungkot din ako. Yung tipong nagpapatintero ka pa, tapos maaalala mo, baka hindi ka napayagan ulit lumabas kinabukasan kung susuwayin mo yung utos ng iyong mga magulang, hindi ba? Ngayon naman, sino pa ang nais magbahagi? Sige nga, Tina, dahil ganadong-ganado ka talaga.
talaga, maaari mo bang ibahagi kung ano ang iyong pagpapakahulugan sa takip silim? Mahusay, sabi ni Dina, ang takip silim po para sa akin ay pag-asa, binibini. Kumpara daw sa iba, kalungkutan, katapusan, sa kanya daw, ito ay may positibong pagpapakahulugan. Ito daw ay umpisa pa lamang at hindi ang katapusan. Magaling, maaaring ang takip silim ay maging pag-asa sapagkat batay sa inyong kamag-aral na si Dina, lahat ay simula pa lamang. Tandaan nyo na sa paglubog ng araw ay hudyat ng kawalan ng pag-asa. Tulad ng sinabi ni Dina, mag-uumpisa pa lamang. Ang lahat maaaring magbigay ng mas malaking oportunidad para sa lahat kapag nagsimula na ang takip silim ng ating buhay. Maraming salamat mga anak. Naging aktibo ang inyong klase sa oras na ito. Tunay ngang kayo kahanga-hanga. Ibang klase talaga ang BSL Field 2C, hindi ba? Nais ko namang ibahagi sa inyo kung ano ba ang interpretasyon ko sa salitang takip silim. Alam mo ba, mga anak, na sa tuwing magtatakip silim na, hindi ko maiwasang humanga. Kahit pala sa paglubog ng araw o pawala man ng sikat ng araw, mananatili pa rin pala yung ganda nito. Parang sa pag-ibig lang, hindi ba? Oo, tama ka, Juan. Ang pag-ibig ay parang takip silim. Mapunta ka man sa pinakadulo o dapit hapon ng buhay, ay mananatili pa rin yung init ng pagmamahalan ninyo, hindi ba? May liwanag pa rin nasisilip kahit konti lang, na mas maganda pa. Ganon tayo magmahal, mga anak. Maaaring sumabay tayo sa paglubog ng liwanag at pumunta sa kadiliman. Ngunit kailanman ay hindi makalilimot ang pusong nagmamahal. Paano naman inilarawan na may akda ang takip silim sa kwento? Sige nga, Lisa, maaari mo bang ibahagi ang iyong kasagutan, anak? Tama, sabi ni Lisa, ang takip silim daw ay ang pagtanda natin batay sa binasa nating akda ng takip silim. Mahusay, bakit kaya inilahad ng may akda ang takip silim bilang isang pagtanda? Ace, meron ka bang binubulong dyan, ha? Mahusay, sabi ni Ace, sa oras po kasi ng takip silim, nag-uumpisang maging tahimik ang lahat, binibini. Kapag daw sumisikat yung araw, marami tayong ginagawa. Parang sa kabataan ninyo, marami tayong oportunidad sa buhay, hindi ba? Maraming mga nararanasan. Ngunit sa sandaling tayo tumanda, nananatili na lamang yun sa mga alaala natin, hindi ba? Yung mga bagay na minsan ay naranasan natin at nagpasaya sa atin ay nagiging alaala na lamang, hindi ba? Mga anak, ang takip silim ay bahagi ng ating buhay kung saan nilalaman na ng dilim ang sikat na mayroon tayo, hindi ba? Hindi tulad noon na masigla at malakas. Sa takip silim ng ating buhay, pinapangarap na lang natin lumigaya ng payapa, hindi ba? Ang takip silim ni Diosdado Macapagal ay kwento ng pag-ibig at panahon. Tayo ay tumatanda at sa pagtanda natin ito, kinakailangan natin isa puso ang mga karanasang minsan ay nagpatawa, meron naman nagpaiyak, at ang mahalaga, nagpatatag sa atin. Mga alaalang madadala sa sandaling sumuko na ang araw sa gabi. Huwag kayong matakot sumubok ng mga bagay na magpapasaya sa inyo, mga anak. Dahil ang mahalaga, sa buhay ng isang tao ay ang kasiyahan at kapanatagan, hindi ba? Ngayon, BSL Field 2C, salamat sa pakikinig, mga anak. Ngayon ay kumuha ng ika-4 na papel at sabay-sabay ninyong gawin ang ating pagsusulit ngayong araw. Maraming salamat. Naway may natutunan kayo sa ating talakayan ngayong araw, ang isinulat ni Diosdado Macapagal, ang akdang takip silim. At bukas ay bibigyan natin ng pagsusuri ang akdang Hindi Ako Iibig Kailanman ni NBCM. Naway maraming nasiyahan sa ating kwento ngayon at nais kong tawagin si Jay para sa ating pangwakas na panalangin. Maraming salamat, BSL Field 2C. Hanggang sa muli nating pagkikita, maraming salamat.